Isang babae ang nakulong sa isang bundok ng 5 taon dahil may nakaharang dito na hindi nakikitang pader. Kitang-kita niya ang mundo sa kabilang panig ng pader, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya ito matawid. Sinubukan niyang maghanap ng ibang paraan palabas. Ngunit doon ay may nakita siyang mas nakakatakot. 2 matanda ang nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Sinubukan ni Ana na tanungin sila para sa direksyon, ngunit muli ang parehong hindi nakikitang pader ay lumitaw. Malakas na sigaw ni Ana, ngunit hindi sumagot ang mag-asawa. Parang huminto ang kanilang oras. Ang kakaiba ay patuloy na umagos ang tubig mula sa isang gripo sa kamay ng matanda, ngunit hindi siya makagalaw. Ang matandang babae na nakaupo sa tabi niya ay na-freeze din na parang estatwa. Nang makita ito, nanginginig si Ana sa takot at tumakbo pabalik sa kanyang kubo. Ang tanging magandang bagay ay hindi siya lubusang nag-iisa. Kasama niya ang kanyang tapat na aso. Lumipas ang 3 buwan, ngunit nanatiling nakatayo ang matandang mag-asawa sa iisang lugar. Napaisip si Ana dahil kung sila ay patay na, dapat ang kanilang mga katawan ay naagnas na ngayon. Kaya nagpasya si Ana na kailangan niyang tumakas sa anumang paraan. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at pinaandar ito ng buong bilis papunta sa hindi nakikitang pader. Ang resulta ay pareho. Ang kotse ay ganap na nawasak at ang kanyang ulo ay nasugatan. Ngunit hindi siya tumigil. Umakyat siya sa mga bundok, ngunit gaano man kalayo ang kanyang narating, hindi niya matatakasan ang isinumpang lugar na ito. Pagod at kawalan ng pag-asa, tinanggap niya na dito na siya tuluyang makulong. Nagsimula siyang magtanim ng patatas para mabuhay. Nang gusto niya ng karne, nagpunta siya sa kagubatan kasama ang kanyang baril at ang kanyang aso. Isang araw, nakarinig siya ng ingay sa labas ng kanyang pintuan. Pagbukas niya, may nakatayong basang pusa. Binigyan ito ni Ana ng kanlungan. Dahan-dahan, mas maraming maliliit na hayop ang nagsimulang lumapit sa kanya. Ngunit ang kanyang aso ay palaging ang kanyang pinakamalapit na kasama. Para kay Ana, hindi lang siya isang hayop. Siya lang ang naging suporta niya sa kalungkutan. Makalipas ang 1 taon, nang lubusang naka-adjust si Ana sa buhay bundok, isang araw habang pauwi mula sa pangangaso, biglang tumakbo ang kanyang aso. Sinundan siya ni Ana at pagkatapos sa unang pagkakataon sa isang buong taon, nakakita siya ng buhay na tao. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay mabilis na napalitan ng takot. Sinubukan niyang hulihin ang aso ni Ana para kainin ito. Nang makita ito, agad na itinaas ni Ana ang kanyang baril. Babagsak na sana ang palakol ng lalaki sa aso nang magpaputok si Ana, ngunit huli na ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang aso at umiyak. Sa mabigat na puso, inilibing niya ang kanyang kasama. Pagkatapos ay tumingin siya sa katawan ng estranghero. Patay na siya. Walang anumang emosyon, inihagis niya ang katawan pababa ng bundok. Sa pagkamatay ng kanyang aso, nawalan si Ana ng pag-asang mabuhay.